Hello everyone from Philippines to China. It's Belle and Leon. Naisipan nga namin mag-ihaw-ihaw nila mama. Halos araw-araw nga kami dito para masulit naman ang pagkikipag-banding namin sa kanila. Kinulayan nga pala ni mama ng itim itong buhok ko nung isang araw pa kasi naiirita siguro siya sa mga white hair ko. Ngayon, in-applyan nga niya ng ointment itong buhok ko para magamot daw itong buhok kong white na tumutubo. Medyo matapang ang amoy pero carry lang, mahilig talaga ang mga Chinese sa mga ointment na gawa sa mga dahon-dahon, lalo na ang mga may edad na. Alam niya ba, hindi naman ganito si Lian before. May pagkamasungit nito noon dahil may pagka-spoiled brat siya. Sa mama lang naman niya. Palibhasa kasi siya ang paborito ni mama. By the way nga pala, dalawa sila Lian na magkapatid at siya ang panganay. Noong nag-asawa nga lang si Lian, tsaka na lang naisip ni mama ang kanyang sarili. Dahil alam niyang may makakasama na ang anak niya. Nauna din kasing nag-asawa ang nakababata niyang kapatid. Nung unang 2 taon nga namin ni Lian, ay nakasama nga namin si mama. At palagi kong pinupuna si Lian sa pakikitungo niya kay mama. Mabait naman ang asawa ko kaso masyadong seryoso at may pagkasungit nga. Kaya palagi kong sinasabihan si Lian na habaan niya ang kanyang pasensya at dapat ipakita at iparamdam niya ang pagmamahal niya kay mama dahil ang matatanda ay may pagkakulit talaga at madaling magdamdam. Kaya noong minsan, sobrang saya ng pakiramdam ko noong sabi sa akin ni Lian na marami daw siyang natutunan sa akin. At siguro, nagkukwento din ni Lian sa mga kamag-anak niya. Kaya ramdam ko talaga ang saya at kabaitan nila sa pakikitungo sa akin. Lalong-lalo na si mama. Kami kasing magkakapatid ay super close kami sa magulang namin. Lalo na si mama. Sobrang nasasaktan din kami kapag gano'n na nasasaktan sila. Marami din akong natutunan na mga advice galing sa mama ko. At talaga namang ina-apply ko dito. Hindi ko nga makakalimutan nung umalis nga kami para magtrabaho sa ibang province ay iniyakan nga kami ni mama dito as in nahagulhol kaya sobrang bigat ng pakiramdam ko talaga sa biyahe. Kaya palagi kong sinasabihan si Lian na i-video call palagi si mama every week para maibsan naman ang kanyang pagkamiss. Kung ganun nga na nakakalimutan ni Lian, ako na mismo ang tumatawag sa kanya. Gusto din namin bigyan si mama ng cash allowance niya every month para fair naman dahil nga nagbibigay ako every month ng konti sa family ko sa Pinas para sa pag-aaral ng mga nakababata naming kapatid. Pero never nitong tinanggap. Kaya naman daw niya at may pera daw siya. Kaya naisipan namin na mag-send na lang ng mga pagkain every month at siguradong di siya makapalag. Kaya ganun na nga ang ginagawa namin to show na hindi namin siya nakakalimutan. Umaambon nga kaya kami pumasok sa loob. Heto, linilinisan ni mama itong patatas na kakainin ko. Sabi ko nga sa kanya na ako nang gagawa pero sobrang mapilit siya. Ito lang guys, thank you so much for watching. Bye bye!